Yan po ang pinapakalat ngayon at alam nyo ba kung sinong kasabwat niya dito? Eh syempre wala nang iba. Eh sino pa bang kasabwat ni Marcobeta? Hindi yung mga kapwa niya, di ba? Anong sabihin na kapwa? Kapwa niya gago, kapwa niya si Raulo, kapwa niya tanga, kapwa niya traidor, kapwa niya demonyo, una sa lahat, di ba? Oh. Pinapakalat nila mga kababayan na si Marcoleta daw, si Marcobeta daw, na mukhang anidoro, ang pinakamataas daw na mayroong ratings sa para manalo ng pagka-senador. Hindi ba naman, di ba? Alam nyo mga kababayan, grabe na po ang ginagawa. Mga desperado na po talaga yung mga tao ni Marcobeta. Pero may napapanood pa ako. Sabi pa doon sa napanood ko, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol dito. Kikita niyo yan. Yung pagmumukha na yan. Layas. Ngayon, bago natin panuorin yung kanyang video at bibigyan natin ng reaction, siyempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Ray. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo dyan. Kamusta na po kayo? Sana po ay okay lang kayo dyan. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Ray, para maghatid sa inyo ng mga reaction video kagaya nito. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin, ipanuorin natin itong si Panyong na galit kay Congressman Marcoleta. Ano kayang meron sa taong ito, itong damuho na ito? Ngayon, nakala niya siguro titigilan natin. Hindi natin titigilan ito, kaya panuorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Aso! Pasok! news ng ating mga kalaban na di umano yung isang tao dyan na laging paepal dyan sa camera na walang iba kundi itong si Marcobeta ay umarangkada daw at yun daw ang pinaka mas mataas ang sorbe sa lahat daw ng mga tumatakbo ng pagka-senator. Yan po ang pinapakalat ngayon at alam nyo ba kung sinong kasabwat niya dito? Eh syempre wala nang iba. Eh sino pa bang kasabwat ni Marcobeta? Hindi yung mga kapwa niya, di ba? Anong sabihin na kapwa? Kapwa niya gago, kapwa niya si Raulo, kapwa niya tanga, kapwa niya traidor, kapwa niya demonyo, una sa lahat, di ba? Oh. Pinapakalat nila mga kababayan na si Marcoleta daw, si Marcobeta daw, na mukhang anidoro, ang pinakamataas daw na mayroong ratings sa para manalo ng pagka-senador. Hindi ba naman, di ba? Alam nyo mga kababayan, grabe na po ang ginagawa. Mga desperado na po talaga yung mga tao ni Marcobeta. Pero may napapanood pa ako. Sabi pa doon sa napanood ko, si Marcoleta daw yung taong may paninindigan at hindi daw nauutusan. Gago! Niloloko nyo sarili nyo. Anong hindi inuutusan? Kaya nga yan nagbukas ng kaya nga sumisingit yan doon sa camera at pinapatawag ako dahil inuutusan niya ng amo niyang demonyo na diablo na katulad niya na si Eduardo Manalo. Mga gago. Huwag nyong niloloko mga sarili ninyo. Niloloko nyo wala namang gayon. Ay siya. Kapag kayo laging gay ay tayo hindi magkakaigay. Di ba? So mga kababayan, ito na nga yung sinasabi natin din ay siya, pinaglalandakan nila na ito tong si Marcoleta ay malaki daw ang chance na manalo bilang isang senador. Naku po, katakot-takot na kasinungalingan na yan. Alam nyo mga kababayan ito, wag naman sana magagalit si Marcobeta. Sasabihin ko lang po sa inyong katotohanan kung anong klaseng tao si Marcoleta at ano yung namamasdan o nakikita ng taong bayan kay Marcoleta. Alam nyo mga kababayan, galit na galit sila sa atin kasi sinasabi natin katotohanan dahil nasasapul sila. Kaya nga gusto ko ipatawag ni Marcobeta dahil gusto niyang gamitin yung kapangyarihan niya doon. Dahil alam niya, pwede niyang gamitin yung kapangyarihan niya para tayo ipatahimikin, para hindi na tayo magpatuloy sa ating programa. Maraming technique si Marcobeta. Alam mo naman na 10 sungay niyan, di ba? So ito,
Alam niyo mga kababayan, para sa akin kung anong nakikita ko lang dito kay Marcoleta, itong mukhang bulldog na aso ni Eduardo Manalo na sinasabing may paninindigan daw. Pero ang katotohanan, aso to mga kababayan, tuta ito, bayaran ito ni Rodrigo Roa Duterte na kung siya ginagamit yung kanyang reliyon para ipagtanggol yung kanyang amo na kung saan kaalyado niya, kaalyado niya sa PDP lapa tuloy na wala ng kalaban-laban, mga minamahal ko mga kababayan. Ito ulitin ko lang for me, according to my observation here with Marcoleta, the first thing I saw in here was, he lack of determination. Yan po ang aking observation sa kanya. At ewan ko lang kung yan din ang nakikita ninyo, Ewan ko lang kung yan din yung una ninyong nakikita sa kanya. Kasi kung titingnan po ninyo mga kababayan, many people probably know that Marcoleta is a lawyer who knows the law, right? But despite her knowledge of the law, who is on her side? Ito tanong ko lang, sino yung kinampihan niya? Bagamat may alam siya sa batas, bilang isang mambabatas, sino yung kinampihan niya? Hindi ba yung taong umabuso, nagtraidor, nagwalangya, hindi lamang sa mga tao, pati sa Diyos, bilang siya ay isang matino, sabihin na natin matino, may pinag-aralan, may natapos, masasabi mo ba may paninindigan siya sa ginawa niya na pagkampi sa mga Duterte? Wala. Kasi alam niya lawmaker siya di ba? Alam niya ang tama at mali. Sa edad ba naman niya na yan? Hindi pa niya alam kung anong tama at mali. Di ba? So, paano nasabi ng mga tuta, mga aso, mga vloggers ni Marcoleta na tapat, tunay? Sa totoo lang aminin ko sa inyo yung totoo pag binasa nyo yung comment section ko ang daming galit kay Marcoleta at sinasabi wala silang ibang sinasabi doon. No vote kami kay Marcoleta. Ayaw namin kay Marcoleta. Traidor yan si Marcoleta. Basahin nyo. Pero pag napanood mo yung mga advertise, yung mga pinapalabas tungkol sa kanya, sasabihin ng mga vloggers niya, may paninindigan daw itong si Marcoleta. Diba? May paninindigan ba yung kumampi ka? Kumampi ka kay Kibuloy? Diba? Alam naman siguro niya kung ano. Ito sasabihin ko na sa inyo. Mayroon pong doktrina ang Iglesia ni Manalo na matindi po yung doktrina nila kung babasahin po ninyo. Dito malalaglag po silang lahat dito. Mahuhulog po na winalang niya ni Marcoleta na pinahintulutan naman ng kanyang bossing amo, Panginoon na si Eduardo Manalo, yung kagaguhan niya na kung saan yung tinayo, tinatag, pinaniniwalaan na tinuturo nilang aral ay nababoy sa pamamagitan ng kaisa o pagsapi ni Marcoleta sa grupo ng mga taong masasabi natin hindi kumikilala sa Diyos. Isa na dyan si Digongyo na minumura lang ang Diyos. Si Sara na nagsabing walang Diyos. Si Kibuloy na nagsasabing anak ng Diyos na makapangyarihan siya, na siyang nagmamayari ng mga kaluluwa natin. Doon pa lang hindi pinanindigan ni Marcoleta yung aral nila dyan sa Iglesia ni Manalo. Hindi niya pinanindigan yung natutunan niya sa Biblia. Kung yung kanyang pagiging Iglesia ni Cristo ay hindi niya pinanindigan, even though he was unable to stand up for what he know about his religion or the teaching of his religion. Kung yung natutunan niya sa kanyang pagiging abogado ay hindi nga niya pinanindigan, even though he can't stand by what he knows about the law and what is written in the law. Di ba? Yung bansa pa kaya natin? Eto nga, hindi pa nga siya nananalo. Anong sabi niya? Hindi ba nga
ang usapin kasama sa usapin ngayon sa ating bansa yung tungkol sa pang-aagaw ng China sa teritoryo natin. Anong sabi niya? Tungkol dun sa West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea. 'Di ba? Malaking kagaguhan yun eh. Alam niyang meron at talagang meron. May pinaglalaban tayong lupain na pagmamay-ari natin. Ngayon, saan niya ginamit yung karunungan niya? Paano niya ginagamit yung kaalaman niya? Kanino siya kumakampi? Sige nga. Di ba halatang kumakampi siya sa mga mananako? Oh. Ayan, hindi pa yan senador ha. Paano na kung naging senador ba to? Kung naging senator pa to, di ba? Ano na mangyayari? Baka sabihin niya, walang Pilipinas. Walang atin. Bumanat na naman ang asong ulol. Ngayon, actually itong video niya, mahaba ito. Kaya lang hindi na natin tinapos kasi wala rin namang kakwenta-kwenta. Pero itong walang kwentang video niya, bigyan natin ng reaksyon na wala rin kakwenta-kwenta. Kagaya niya. Ito yun. Unang-una, bumanat na naman itong si asong ulol. Siguro nagutom na naman ito. Nalipasan na naman ito ng gutom. Ngayon, binabanatan niya si Congressman Marcoleta. Galit na galit siya kay Congressman Marcoleta. Tinitira niya si Congressman Marcoleta. Mas matalino ka pala kay Marcoleta ba't di ka nalang magsenador? Ang tanong, hindi ka nga makalabas dyan sa lungga mo, di ba? Iniimbitahan ka na sa Tricom, ayaw mo ba pumunta ron? Ngayon, eto, pansinin nyo, nagpa-English-English na, nag-aaral na, nagsasanay na magsalita ng English, para pagdating niya doon sa Tricom, makakapagbitaw na siya ng salitang English. And so, pag ganun pa, bugok na ito. You know what? Paghilom, panyong, hanggang dyan ka lang. Magtago ka na hanggat gusto mo. Mabulok ka na dyan sa kinaroroonan mo. Hindi ka na makakalabas. Bakit? Takot ka lumabas eh. Takot ka sa sarili mong multo. Akalain ninyo yung naging Batanggenyo pere? Nagsasalita siya ng dialekto ng isang Batanggenyo para sabihin na Batanggenyo siya. Akala mo naman Batanggenyo talaga eh. Ano ga Itong taong wala namang kakwenta-kwenta taga saan ba nagkukunya rin Batanggenyo para iligaw yung mga tao kung saan siya nakatira. Para siguro iniisip niya, nandun siya sa Batangas. Ukininam, sikya. Masamang magmura ha. Pero siyempre hindi natin mapigilan yung ating damdamin. Doon sa mga nakakaunawa ng sinabi ko, kayo nang bahalang mag-adjust. Shibal, yan ang nararapat sa iyo. Kalamre ka. Tapos sinasabihan niya, yung mga vloggers daw ni Kong Marcoleta ay bayaran. Di ba tanongin yung sarili mo? Kitang-kita sa liwanag na ikaw ang bayarang ulol na aso ka. Dinamay pa ang Diyos sa asong ulol na ito. Wala yung mga sinasabi mo. Isa kang, alam mo yung tungaw? Yun. Sa amin tungaw, yung kulay pula. Yung pumapasok doon sa mga singit-singit. Yan. Ito yung tungaw ka. Galit na galit ka kay Congressman Marcoleta. Why is it that you are very angry to Congressman Marcoleta? English pa itong, kaya wala na itong tao na ito. Nagiging asong ulol na kahol ng kahol, sumisip-sip sa mga taong hindi naman siya kilala. Ito pa, dinamay pa ang usapin sa West Philippine Sea. Ano naman ang kinalaman mo? Nandiyan ka sa bundok. Wala raw West Philippine Sea. O hindi ka ba naman ogag? Ito, paliwanag ko sa iyo ha. Ito, pinaliwanag ko na sa video ko Ipapaliwanag ko dito sa taong ito kasi wala ito. Ganyan lang. Sabi ko nga sa inyo Kita nyo yung munggo? 1/4 niyan. Yan, ganyan lang kalaki ang utak nito. Baka nga wala na Mas maganda pa ngayong hipon, may utak Wala raw West Philippine Sea. Ob ka. Talaga namang wala. Kahit hindi mo palagyan ng West Philippine Sea dyan, atin yan. Yan ang hindi naunawaan ng mga tao na kagaya mo. Ito, bigyan kita ng sample para maintindihan mo kasi ang hirap ipaintindi sa inyo. Marami kayo hindi nakakaintindi. Ang Pilipinas, gets? Meron yan siyang borderline. Kahit na anong sabihin mo, sa Pilipinas yan. At yan, ang nagmamayari niyan ay Pilipinas. Gets? Ngayon, kahit hindi mo palagyan ng West Philippine Sea yan, atin yan. Yan ang ibig sabihin ni Congressman Marcoleta. Sapagkat yung West Philippine Sea na yan, nilagay lang yan na pangalan dyan para ariin na atin yan. Supposed to be, hindi na kailangan lagyan yan kasi atin na yan. Automatic atin yan. Gets? Ito pang halimbawa na madali mong maintindihan kasi ang bobo mo, ang bobo-bobo mo, bahay mo, may bakuran ka. Of course, sa'yo yan, bakuran mo, lamunin mo. Alangan naman pag nakita ko yung bakuran mo, sasabihin ko, akin yan. Alangan naman sasabihin ko, Labradors bakuran yan. Bakuran yan ni Panyong. Ugok ka pala No need to say that.
Kasi automatically, sa'yo yan. Kagaya ng bahay mo. Hindi pwede sabihin bahay ng kapitbahay mo yan. Bahay mo yan. Kung may bahay ka. Pero sa nakikita ko, wala kang bahay. Sa yungib ka nakatira. Sa video mo, di ba? May makita ka lang bahay na sira gagawa mo na ng kwento. Ito, kwentong barbero ito. Hindi man marunong maggupit. Ganyan. Kabobo itong idol ninyo. Idol pala nila. Kasi itong mga subscribers natin galit sa'yo. Ob ka. How can you say that? Although, pag ganun-ganun pa ito Although, Congressman Marcoleta is a lawyer and he knows that. He knows that. Come on boy, mag-English-English ka na lang din. Ayusin mo. Marcoleta is a lawyer and he knows that the justice system in this country is clearly applied to all Filipinos. Naman! Come on! Sana sa susunod na vlog mo puro English na lang. English-English ka para sabihin matalino ka. Hindi yan ang sukatan, hindi yan ang basihan. Dahil marunong ka mag-English, matalino ka na. You're a F man, wala ka. Ang dami mong sinabi, wala ka pa rin sinabi. Kagaya ng sinasabi ko rito, kagaya ng sinasabi ko rito, kagaya ng sinasabi ko rito. Gets mo? Ilang beses ko sinabi yun. With that! Parang lugi ako Alay, boss na nalugi ka Nalugi ka diyan. Kahit na ako'y nalugi panalo naman Panalong-panalo na. Maraming salamat po. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagaya nito.